guys, magluto naman tayo ng isang ulam o pwede ring pampulutan na paborito ng mga kaibigan nating Bisaya. Ano kayang tawag dito? Eto umpisa na natin. Painitin muna natin itong wok. Mantika. Annatto powder. Gumagawa lang tayo ngayon ng annatto oil. Konting halo-halo lang muna. Ayan, mainit na. Bawang. Lutuin lang natin ng mabilis. Hindi na natin makikita yung kulay ng bawang kasi nga natakpan na ng kulay pula, di ba? Kaya ilagay na natin kaagad ang sibuyas. Igisa nyo lang tong sibuyas ng mga 40 to 45 seconds. Yung tama lang para mag-separate yung mga layers sa isa't isa. Next, luya. Itong luya naman, kailangan natin to dito sa ating recipe kasi nakakatulong to para magtanggal ng hindi ka nais-nais na amoy. Siyempre, pag sinabi nating luya, antioxidant din yan, anti-inflammatory at napakadaming health benefits, di ba? O, kailangan nyo kasi talaga ng anti-inflammatory ingredient dito. Dahil yung ilalagay nating iba, hindi na ganun ka-healthy. Kumbaga, kailangan nung may mag-neutralize. Pero seryoso guys, masarap tong dish na to. Konting gisa-gisa lang hanggang lumambot na ng tuluyan yung sibuyas. Ox stripe o tuwalya ng baka. Itong ox stripe, hinugasan ko lang ng mabuti para din matanggal yung hindi ka nais-nais na amoy. Binabad ko pa sa gatas yan. Yung gatas kasi nakakatulong yan para magpatanggal ng amoy na hindi maganda. And at the same time, nakakatulong din yung lactic acid ng gatas para makapagpalambot. Pero ginawa ko yung gatas para lang makapagtanggal yung hindi ka nais-nais na amoy. Pagkatapos niyan, pinakuluan ko lang to hanggang sa naging malambot na nakatulad nito. At hiniwa ko lang into serving pieces. Igisa nyo lang muna to ng mga 1 minuto. Saglit lang muna. Dahil may ilalagay pa tayong mga ibang sangkap. Pork kidney o bato ng baboy. Gumagamit ako ng pork kidney sa recipe na to as an alternative ingredient sa pork heart. Pero actually, pwedeng-pwede naman ang kidney, pati na rin yung puso ng baboy na pagsama-samahin kasama nitong tripe. So, ganun din yung ginawa kong preparasyon. Since itong pork kidney, kailangan talagang malinis ng todo-todo, hinati ko muna sa gitna, hinugasan kong mabuti gamit ang tubig. Tapos, isinabay ko tong ibabad sa ox tripe dun sa gatas. At sabay ko rin silang pinakuluan hanggang sa lumambot. Yun nga lang, mas matagal na lumambot yung ox tripe o yung tuwalya. Kaya iniwan ko muna yon. Tinanggal ko muna yung pork kidney. At hiniwa ko na nga habang nag-aantay. So yan, okay na to. Suka. Ang gamit ko dito, sukang puti. Pwede kayong gumamit ng cane vinegar or pwede rin kayong gumamit ng distilled vinegar dito. Yan, pabayaan lang muna natin na kumulo yung suka. Total, mabilisan lang naman yan dahil konti lang yung nilagay ko. Okay na. Halu-haluin lang natin at ginigisa ko lang to hanggang sa mag-evaporate na yung suka. Itong niluluto ko guys, medyo masabaw-sabaw to. Masarap kasing isabaw to sa kanin malasang malasa. Maglalagay tayo dito ng sauce tapos papalaputin natin. Ngayon nag-evaporate na yung suka, maglalagay lang ako ng toyo. Pinato yung dahon ng laurel. Ituloy nyo lang ang pag-isa ng mga 30 to 40 seconds pa. Mabilisan lang to. Dahil nga napalambot ko na yung mga ingredients na ginisa natin kanina, pwede ko nang ilagay itong atay ng baboy dahil saglit na gisa lang naman to. Konting gisa-gisa pa. Ayaw kasi nating ma-overcook itong atay, kaya ngayon ko lang nilagay. So yan, habang hindi pa masyadong luto yung atay, ilagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Labong or bamboo shoots. Nakatikim na ba kayo nito? Itong labong, nabili ko kanina sariwa pa. Kaya naisipan kong gamitin. At ginagamit din talaga to para sa dish na to. O nahulaan nyo na ba kung ano itong niluluto natin? Sige nga, pa-comment. Meron din itong available na delata in case na walang fresh na bamboo shoots or labong na available dyan sa location ninyo. Bell pepper. Sinadya kong gamitin ng kulay pula para naman maganda sa mata, di ba? Kumbaga matingkad tingnan. Mas nakaka-entice yan. Igisa lang natin ito ng mga 1 minuto pa. Yung ibang version nito naglalagay ng pineapple chunks at ng pineapple juice. So nasa sa inyo yan, ha? At para dun sa sabaw, maglalagay ako ng beef broth.
Yan, ilagay na natin lahat dito. So, kailangan lang natin dito yung sauce, ha? Sabi ko sauce, ha? Hindi sosa. Baka may maglagay ng sosa dyan, ha? Takpan nyo lang muna. At eto na nga, let's see, ha? Oh, nakita nyo naman. Wow. Wow na wow. Ang pagtimpla dito, nasa sa inyo. Kung gusto niyo gumamit ng asin or more toyo. So, nasa sa inyo kung mag-aasin kayo or toyo. Tapos, ground black pepper lang katapat. Kung gusto niyo maanghang, maglagay kayo ng sili. Okay na okay rin yan, syempre. Yan, konting halo-halo lang. Ito na yung pampalapot natin, slurry. Cornstarch lang yan na may tubig. I-distribute lang natin dito. Sabay halo agad. Yan, sakto lang yung lapot nito. Kung gusto niyo ng malapot na malapot, dagdagan niyo pa yung cornstarch, tapos lagyan niyo rin ng tubig. Lulutuin ko lang to ng mga 1 minuto pa. Tapos, ililipot ko lang sa serving bowl at tikman na natin. Guys, eto na ang ating finished product. Tingnan nyo naman, oh. Okay na okay, di ba? Tara, tikman na natin. Okay, so, ox-stripe. Sobrang lambot. Ang sarap. Napaka-comforting ng pakaramdam. Oh, wow. Malasang-malasa siya. Sigurado, bagay na bagay sa kanin. Tapos, check natin yung atay, ha? Kita nyo yan. Sakto lang yung pagkakaluto natin sa atay. And guys, ha? Walang lansa. Okay to? Subukan nyo itong recipe natin, ha? Kung nakapagluto na kayo nito, paano nyo ginagawa? Gusto ko rin matuto kasi ng mga iba't ibang versions. Paki-comment lang din, ha? Para naman pa-share din naman ng ating knowledge. Tara! Kain tayo!